MRT Line 4 project, wala na pong pondo. North-South Commuter Railway System, wala na pong pondo. Cebu BRT project, wala na pong pondo. PNR South Long Haul project, wala na pong pondo. Metro Manila Subway, wala na pong pondo. Davao Public Transport Modernization Project, wala na pong pondo. Ayuda pa more. Pagkaano po dun sa Cavite, yung last video natin, itong last video natin, yan. Ayan. Alam nyo magkano po? 1 billion pesos isang araw sa ayuda. Kumusta kayo mga ka-reaction ditong sa video na ito? Malulungkot kayo, manlulumo kayo, at siguro yung iba magagalit. Pakinggan po natin si Manong Ted Pailon at maya-maya mag-react po tayo sa video na ito. Sa naging pagdinig po sa proposed 2025 national budget sa Senado, ito po'y kamakailan lamang, muli pong nagulat ang ilang senador kung bakit walang kaukulang pondo para sa kasalukuyang taon ang mga napaka-importante at malalaking proyekto ng Department of Transportation na sana'y magbibigay nga po ng benepisyo sa mga mananakay. Kasama rito ang MRT Line 4 project, North-South Commuter Railway System, Cebu Bus Rapid Transit Project, PNR South Long Haul Project, Metro Manila Subway Project, at maging ang Davao Public Transport Modernization Project. Ang aking pong nabanggit na mga proyekto ay kasama sa listahan ng foreign assisted projects na popondohan ng gobyerno ngayong taon. Malinaw po na ito'y nakalatag sa National Expenditure Program o NEP o NEP. Pero nang aprubahan ng Kongreso at pirmahan ng Pangulong Marcos ang General Appropriations Act, napunta sa unprogrammed appropriations ang naturang mga importanteng proyekto. Nangangahulugan na ito po'y inilagay sa hindi na po importanteng mga proyekto at walang kaukulang pondo. Narito ang ilang bahagi ng pagdinig. For 2024, a big portion of the budget under the NEP is allocated to support the Build Better More program of the President. Particularly the rail transport program received a massive amount for the improvement and construction of the railway system. However, I was disappointed that these programs and projects were transferred to the unprogrammed fund. Kaya lang nagulat po ako why of all programs, the priority projects or the foreign assisted projects were transferred to the unprogrammed fund. Yung propose ninyo, ano yung pinropose ninyo, how much nung last year? 187 billion in the NEP, and then in the GAA we only got 41 billion. Ganun kababa ba yun? Are you sure? It was put in the majority of our appropriations was put in the unprogrammed. Okay, sige. So we want to know the projects and that yet have to be funded, no? Kung talagang meron. Kasi nga priority ito bakit mapupunta sa ano? It's still a puzzle and we still do not understand. Ang tinatanong. So doon po sa video ni Manong Ted Pailon, yung lahat po nung build program ni dating Pangulong Duterte, ito po, MRT Line 4 project, wala na pong pondo. North-South Commuter Railway System, wala na pong pondo. Cebu BRT project, wala na pong pondo. PNR South Long Haul project, wala na pong pondo. Metro Manila Subway, wala na pong pondo. Davao Public Transport Modernization Project, wala na pong pondo. Ayuda pa more. Magkano po dun sa Cavite, yung last video natin? Itong last video natin, yan. Ayan. Alam nyo magkano po? 1 billion pesos isang araw sa ayuda. Ito pong lahat ng project na ito pinaghirapan ng Pangulong Duterte. Pinaghirapan po niya upang tayo ay magkaroon ng magandang kinabukasan.
ito pong Build Better whatever program ni The Junior, yan po. Yung mga pondo dyan nilagay dun sa mga ayaw ko po sabihin sa mga bulsa nila, pero bakit pinakialaman nila yung project na yan? Dahil ba hindi sa kanila? Dahil ba baka ang mapuri ay ang Pangulong Duterte? Kaya pala sa mga nadadaanan kong ginagawa noon, mga overpass, yung mga railway, nahinto. Ito pala ang mga dahilan ni BP Sara. Sinabi niya kaya siya umabol upang maipagpatuloy ang build program ng Pangulong Duterte. Ngunit wala po siyang nagawa kay alam niyo na, yung pinuno dyan sa may mababang kapulungan, tsaka yung pinuno doon sa tabi ng Pasig River, tsaka yung asawa ng pinuno na bumubugbog doon sa pinuno. Yan po ang tinatawag nilang bagong Pilipinas. Itong Andrew na to, akala ko kay Madam Inday Sara siya. Napanood ko siya dun sa rally ni dyan sa may Cavite. Siguro tama ang bayad no? Ulitin po natin ha, ito po ang walang pondong project ngayon. MRT Line 4 project, North-South Commuter Railway System, Cebu BRT project, PNR's long haul project, Metro Manila Subway, Davao Public Transport Modernization Project. Lahat po yan is dead on arrival. Ibig sabihin, dead po lahat yan nung nag-arrive si Bangag. Kaya dead on arrival. So saan po napunta yan? Ang Pilipinas lamang ang pagdating sa ayuda, ayan. Ngayon, ano po ang tinatrabaho ngayon ng mga tao na to? Ito po ang tinatrabaho nila. Yan, itong alin na to. Itong alin na to ang walang umpay na pagtatrabaho ang ginagawa nila ng mga kaso sa halagang 175, let's say 145 million. Pero yung sigaw-sigaw ni Jovic Remula, ayan po yung video, ayan, panoorin niyo dyan. Yung sigaw-sigaw ni Jovic Remula na 1 billion tsaka 400 million na pinagkaloob daw ng Kongreso na pinamumunuan ni Speaker Martin Romualdez, yun po ang maraming pondo ngayon. Yung mga bagay na yun ang napakaraming pondo. Alam niyo po ba, excited na po ang taong bayan na makasakay ng subway. Excited na po ang taong bayan na makapagbiyahe sa mga train upang let's say yung mga taga Cavite o Laguna, makakarating po sila ng Baguio dire-diretso kung matutuloy po yun. Pero walang budget nga. Pinaghirapan po ng Pangulong Duterte yan dahil nakita niya sa ibang bansa like China, Japan, US, Europe, hindi uunlad ang bansa kung baldado tayo sa transportation. Hindi po uunlad ang bansa kung hindi ka makabiyahe. Ngayon, pinahinto pa yung jeepney modernization program. Pinahinto ninyo ni Marcos Jr. Ito po sila magaling silang mang-audit kay Madam Inday Sara. Pero sa Kongreso po ba sino nag-audit? Pakinggan po ninyo ito. Ito ang masaklap. May
sabi nga po ninyo, public office is a public trust. Tama. No? And then, pag pinag-uusapan natin ang budget, kinakailangan talaga suriin natin yan Tama. lahat. Hindi hubat sa nagdaampong mga budget deliberation din. Gawin ko itong halimbawa. Para po sa budget ng House of Representatives, 2023 budget, no? Sa NEP, 16 billion lamang. Paglabas po ng GAA, 28 billion na. 11.6 billion ang naidagdag. 2023 ha. 2024 sa NEP, 16.5 billion lang. Paglabas ng GIA, 28 billion na. 12.1 billion, 73% ang in-increase. Tanong namin dito, kailan pa po nagkaroon ng open public hearing para pag-usapan po ang budget ng Kamara? Tama. Yeah, actually yan, kasama yan sa dinidiscuss kapag deliberation ng budget. So, nagkakaroon ng portion kung saan dyan ay... Kailan pa po ito? Kailan pa po ito pinag-usapan in open hearing at who defend the budget of the House? Ang nagde-defend po niyan ay member of the House din. Kasama siya doon sa plenary deliberation. Pero wala ito sa committee, ma'am? Wala ito sa committee? Sa committee, wala po sa committee. Ay, bakit wala sa committee, ma'am? Bakit wala sa committee? Considering, ma'am, Madam Chair, na lahat ng departamento, lahat ng bureau, pinasisipot ninyo eh. Tama. Bakit pa pinag-uusapan na ang budget mismo ng Kamara, ba't walang committee hearing na para na mapapanood namin? Ano po siya, kasama siya ng parang mga attached agencies din na dinideliberate. Oo nga no, wala po sa committee. Anong attached agency? Oo nga no. Anong attached agency? The House is one sole independent entity. Paano attached agency? Saan ito naka-attach eh? Sa legislature, dalawa lang naman sila eh. Senate and the House. Oo. But usually, nakalagay siya sa tawag dito, sa plenary deliberations nilalagay. Hindi pero wala sa committee. Wala sa committee, oo. But is that appropriate? Actually, that has been tradition. Yun. Doon tayo pupunta. Ito yung time-honored tradition. Di ba, ma'am? Ang tawag doon, time-honored tradition po ba tawag doon? Oo, but we do not believe in it. Kami sa Makabayan, Yes, ma'am. Opo, kaya nga po kayo doon nag-protesta sa Office of the President, di ba? Sabi ho ninyo, bakit to? Bakit may parliamentary courtesy dito? Ba't may ganito? Dapat magtanong kami. So siguro kami ngayon na taong bayan, tatanong din, bakit ho sa Makabayan Block hindi kayo mag-invoke ng ibasura natin tong time-honored tradition o parliamentary courtesy at tumawag kayo ng committee hearing sa budget mismo ng Kamara. Tama. Actually, pwede naman i-entertain yung suggestion na yan. I will ask pwede kami mag-meeting ng bayan. Ngayon mo pala yan ang isip. Brosas, di ka makasagot? Ang hilig-hilig nyong mang-trip sa Office of the Vice President, pero yung budget ng Kamara, walang mang-titrip sa inyo, iba din! Utal siya eh. Siya pa mismo nagsabi, oo nga no. Oo nga no. Ay, ambot ni mo, Brosas. Ted Filon, good job. Diba? I like Ted Filon kasi gusto niya fairness. 'Di ba? Gusto niya fair. 'Di ba? And that's good. Tama. Busisiin niyo ang budget but not only sa Office of the Vice President. Sa lahat. Pati kayo. Hindi nga namin alam saan niyo dinadala ang pera ng taong bayan. Kayong Makabayan Block kayo, 'di ba? Kayong mga makakaliwang grupo. Hindi nga namin alam saan nyo pinagbibit-bit ang pera ng taong bayan. Baka binudget nyo na yan sa mga NPA. So, isa pong malaking issue din yun na busisi ng busisi itong mga senador. Isipin ninyo. Doon sa nakaraang budget hearing, 3 lang ang hindi bumoto, hindi pabor sa 3 lang po. 296 yata or 97.
pabor. Kaya po dito, eto, meron pa tayong isang isang topic. Itong matandang na to. Hindi ko alam kung meron pong umamon sa ating Vice Presidente na malay detector test siya. Ito. Itong matanda na to, pumapag-inagi-na pa kasi. Yan. Describing Mercado as a disgruntled former DepEd official. I think, ma'am, given your long history and long service to the Republic, 40 long years, I think it's fair for you to be given the opportunity to reply to the Vice President. I think I don't want to do this, but since siya na yung nagsabi, i-turn over ko na yung envelope. Nakakaawa po itong matanda na ito, no? Nagpapagamit siya dito sa mga wala ring mga alam na mga kongresista na to. Bakit mo ite-turnover yan? Meron po tayong vlog niyan, ha? Meron tayong vlog niyan. Yung pwedeng makulong ito, pwedeng makulong. Hanapin po ninyo yung vlog na yan. Pwede po siya makulong ng 8 hanggang 12 taon. Basta pagtanggap mo sa bribery. Ibig sabihin, tinanggap po niya yung pera na hindi niya alam. Sinabi niya dito na is a form of bribe or bribery. Nag-commit po siya ng bribery. Lahat po ng gustong gumamit dito sa matandang ito, pinahamak pa siya. Si Luistro, na isa ring hindi ko maintindihan, hindi kayo naawa sa matanda, ayun, makukulong pa yan. Hindi po ako nagsasabi niyan kasi tumanggap siya. Kahit sabihin niyang nilagay niya yan doon sa, tinanggap pa rin niya. At hindi rin pala si Madam Inday Sara nagbigay niyan. Yun daw isa. Ito pa tong si ito pag-usapan din natin tong si i-impeach daw si Madam Inday Sara dahil nga hindi siya nag-take ng oath. Ito po. Kalagay sa constitution natin. Inquiry in aid of legislation. Hindi siya gumamit ng investigation. Sabi niya doon, persons, the right of persons shall be respected. Hindi siya nagsabi ng witnesses. Pero pagdating mo sa rules sa loob ng House of Representatives, rules nila in aid of legislation, ginagamit na nila interchangeably. Inquiry and investigation, persons and witnesses. Mag-decide muna sila, ano ba sila doon, korte o hindi. Yun po. Kaya hindi po siya nag-take under oath. Kasi nga, talagang pasalamat tayo, lawyer to eh. Kung hindi lawyer to, baka nag-take ng oath na siya. Nag-undertake na siya ng oath o nag-oath o whatever. Hindi po ako magaling sa mga ganun salita. Pero ito, isa pa tong si, mag-react lang po tayo dito kay, wag niyo pong iboto to, ha. Tama na si Rapi. Ito, anong pangalan nito? Yung tulpo, yung isa, hindi si Ben. Basta, isang tulpo na to. Ito po, panggan natin. Went merits. Pwede raw ma-impeach ang Vice Presidente dahil hindi siya nag-take under oath. Ito po. An impeachment complaint. It is their right, Gretchen, to file this impeachment complaint, the opposition. Na-expect na namin they will do that. Pero the problem now will be, or the question now is, may form ba and substance ba yan? Lulusot ba yan sa... Kasi ang Secretary General namin ang tatanggap dyan, then titignan yan, hihimayin ng Committee on Justice namin. So, may proseso pa, medyo mahaba-habang proseso. Doon pa lang kaagad sa meron bang form and substance para ituloy yan, para magtungo yan sa plenaryo, I don't know. So pag-uusapan yan ng Committee on Justice. Pero may karapatan naman kahit sino, Gretchen, na mag-file kung anong nakikita nila. Kaya kami magpa-file nitong impeachment because hindi siya sumipot, hindi siya sinagot. Yung mga questions ng Congress, how did she spend the budget? Well, nasa sa kanila yon. Yung nga lang, yung proving it, ika nga, yun yung mahirap doon. How will you prove that? Or meron bang yung impeachment na ipa-file ng bayan muna, may laman ba, ika nga, kakatigan ba ng Committee on Justice ng Congress? Well, do you agree that it is a betrayal of public trust? Her failure to attend
when she was invited 3 times, committee level, dito sa plenary, yung hindi po siya sumipot. Sapat ba na sinasabi niya this is an orchestrated political attack against her? Or what did you feel? I mean, her failure, her office's failure to be there during those debates. Majority ng Congress when she did that, lalo na yung last one na hearing, then she stood up and she refused to take an oath. Karamihan or majority ng mga congressmen, women, were frustrated and were kind of upset. Parang nabastos daw yung Kongreso. So, yung sa impeachment naman, I believe I will just leave that to the Committee on Justice. Ayaw ko naman silang pangunahan. Pero in reality, medyo maraming nagalit. Maraming congressman ang nainis dahil parang nainsulto nga raw sila. Parang she's taking exception na I will not do that. I will not take an oath. Pero meron kasi kahit yung mga si Pinoy dati took an oath doon sa Deng Baxia investigation. Ganon din si Pangulong Ramos in the 90s yung tungkol dyan sa Manila Bay Area, yung tinatawag na yung reclamation. And then si Erap Estrada also took an oath when he faced the Senate. So, ito si isang tulpo to eh. Ayaw ko nang isipin yung pangalan niya, Erwin ba to? Yung tatlong binanggit niyang presidente, may mga kaso yun. Kaso, impeachment case. Si Madam Inday Sara, pinadalan pa lang siya ng COA ng notice of disallowance. Meron pa siyang 6 months palugit para sumagot doon sa notice. So wala pa siyang kaso. Kayo nire-railroad ninyo, pinapakita niyo na may kaso siya at ginagamit niyo yung salitang in the aid of legislation. Erwin yung utak mo, hindi ko alam kung may utak ka o naggagaling-galingan ka lang dyan. Yung tatlong binanggit mo na yon, dahil lang na-insulto siya, dahil na-insulto, isa na yon, isa tinatawag na culpable or pwede nang i-impeach dahil nainis o nagalit yung mga kasamaan mo, i-impeach siya. Para ka ring isa't kalahating kulang eh. Pag nga mo Erwin meron pa siyang 6 na buwan. Hindi nyo inintay yung 6 na buwan. Gumawa kayo ng paraan para may gisa sa dyan. Ang mali ninyo, kahit pagsama-sama yung mga kukote ninyo, hindi pa rin uubra kayo kay Madam Inday Sara. Suntukan na lang kayo, kayong dalawa. Total, wala rin naman laman yung utak mo. Suntukan na lang kayo. Nagmamagaling tong si Tulpo si Erwin Tulpo, nagmamagaling. Kala mo talaga may utak eh. Poverty porn. Poverty porn pa more. Di po ba? Ngayon, dahil nainis sila, dahil hindi nila kinaya yung power ni Madam Inday Sara, niyang Vice Presidente, i-impeach nila. Tingnan natin. Baka nagsisimula pa lang yung impeachment, kayong lahat, hindi na kayo makapasok dyan sa batasan. Baka imbes na matapos yung tinatawag nilang term ni Bangag, baka wala pang siguro subukan ninyo umpisan yung impeachment. Para makita mo yung 32 million, baka hindi mo pa nakita. Dumami na pala yung 32 million. Matanong nga, ilan ba yung vlogger mo? Baka yung vlogger ni Madam Inday Sara hindi pa aabot sa mga boto mo. Kaya Erwin, kahit nagtatap ka dyan sa tinatawag nilang survey, gamitan mo naman ng konting utak. Hindi lang puro galit at inis o dahil lang sa kaya niyong utu-utuin si Marcos Jr. Isa rin tong matandang to eh. Kaya ngayon, namumroblema tong matandang to eh, si Gloria Labandera. Namumroblema yan. Walang ya.
Bribery pala yung ginawa ko. Hindi ko yata pinag-isipan na mabuti. Bumili pa ako ng sobre. Kaya pagkasabi dyan sa mga kongresistang nainis at naayamot dahil hindi nag-take under oath o take ng oath si Madam Inday Sara, pagkasabi mo sa kanila, congratulations. Kaya dito, Erwin Tulfo, hindi pa nagsisimula ang botohan, kampante ka na mananalo ka. Let's say nanalo ka, anong gagawin mo sa Senado? Kapag nainis ka sa kasamahan mo, nainis ka, i-impeach mo. Baka maubos yung mga kasamaan mo, senador, impeach mo lahat. Itong mga Tulfo brother na to, feeling nila matatapang sila. Kaya ko kayo lahat. Ako yung mga Tulfo kami. Kaya ka namin. Kaya nyo lang yata yung mga nag-iiwalay mag-asawa. Tapos humingi kayo ng mga security personnel sa gobyerno. Tapos tinanggalan kayo. Kung sino nakaupo, dun kayo para kayo mga sip-sip. Balingbing. Totoo naman. Nung alam nyong mananalo si Pangulong Duterte, nasa kanya kayo lahat. Nung alam nyong palabas na siya, lumabas na rin kayo, tinitira niya siyang dahan-dahan. Kaya kung ako sa'yo, Erwin, dahan-dahan ka lang. Dahil pag naupo na si Madam Inday Sara at nakita kita nakadikit sa kanya, lalagyan iaabot ko sa'yo yung yung name tag mo. Erwin Tulfo, ang batang linta. Kasi siguro maraming boboto sa inyo. Marami kayong mga matatawag nating nabubudol dyan sa mga palabas ninyo. Pero yung mga taong may utak, katulad ni Madam Inday Sara, tsaka yung mga naniniwala sa katotohanan at hindi kumakampi sa magnanakaw, sa durugista, at dyan sa mga tinatawag na mga mandarambong, siguro maniniwala pa kami sa'yo. Ngayon, sasabihin mo dito sa interview mo na to, dahil nainis, hindi nag-take ng oath, pwede siyang ma-impeach. Anong grounds? Anong grounds? Alam mo ba yung grounds? Yung kape, ground coffee. Kaya mga minamahal kong kababayan, ingat-ingat po kayo dito kay Erwin, ha. Pag mayroon kayong, halimbawa, nag-away kayo ng girlfriend mo o boyfriend mo, nag-iwalay kayong mag-asawa, tawagan niyo si Erwin, sasabihin niya kay Tulfo. Pareho pala silang Tulfo, teka lang, kay Rafi. Hindi naman ako galit sa mga to kaya lang talaga sobra sila sa galing Nagalit, nainis, in-impeach. Meron ka pang alam na culpable. Bakit hindi ka nakalusot sa DSWD? Dahil hindi ka Pilipino, dahil meron kang sasabihin, Amerikano ako, hindi lang ako Pilipino, yan. Tapos si Raymar Santiago, bugbog sarado si Mon. Ayaw ko naman, hindi ko kinakampihan si Raymar Santiago doon. Pero bakit binugbog ng isang matanda? Dahil masyadong malalaki yung mga bibig ninyo? I-demanda nyo si Atty. Libayan. Pag kayo nagsalita sa mga tao, pwede. Lalong-lalo na yung mga mahihirap, i-video ninyo. Pagka-video ninyo, mapapalabas sa YouTube, sa TV. Pag nagpalabas sa YouTube, sa TV, after 1 month, malaki kita. Tapos yung kawawang ali, bibigyan nyo ng pamasahe, pauwi sa Mindanao, bigyan ng ganyan, bigyan ng ganon, 10 million views. Tapos 3 kayong Tulfo. Hindi, posible pong manalo itong 3 Tulfo na to kasi popular sila lalong-lalo na dun sa mga kababayan natin medyo kayang-kaya nila yung kanilang mga mental capacity. Pero dito kay Madam Inday Sara, Erwin, dito kay Madam Inday Sara, medyo dahan-dahan ka lang. Baka maya-maya nasa tabi ka na niya pag wala na si, alam nyo na, yung nandyan sa Pasig River. Bantayan nyo baka tumalon yan. Ito
pang matanda na to po, ito nasa taas na to, napakahirap po ng kalagayan niya ngayon. Problemado siya ngayon. Palagay ko hindi na siya dadalo sa mga hearing O, pustahan tayo, nagtatago na to kasi pinag-aarap na siya ng otoridad Tumanggap siya ng bribery Ngayon, itong matanda, si Gloria, imbes na ngayon nakakapaglakad sa mga mall, dahil doon sa revelasyon niya, baka may immunity. Hindi ko alam, baka binigyan siyang immunity kasi yung lahat ng mga pinagsasabi niya doon, baka si Chua may pakana. Ang sinasabi ko po dito, hindi ko sinabing, oy, Gloria, ganito sabihin mo. Hindi ko po sinasabing ganon. Ang sinasabi ko lang dito, yung pakana, pakitanggal po sa record in the aid of legislation.